So in the end, hindi pala kasalanan ng head nurse yun. Misunderstanding lahat. Assalamualaikum. Dumating yung parcel ko na big shit. Kasi papakita ko na ngayon kasi lalabang mo na siya. Gunayagyat mo. Laki na noo mo. Maganda siya, garterize. Maganda yung kulay niya, orange. Kaso ang ginawa ko lang yung yung for bed lang, bedsheet. Hindi na ako kumuha ng ng pillowcase kasi maraming pillowcase sa taas. Mas maganda siya makita pag nagamit na. So lalabang ko na kasi siya. Lalabang muna ako. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes, nag-study ako today. Nag-study ako ng mga 1 hour. Gusto ko sana ganito. Kasi yung ilaw. Kaya mas okay yung ganito. Ay, grabe. Maliwanag. Mas okay yung ganito. Ay, ito. Mas okay ito. Pagpangit. Ito, maganda to. Magkano lang ako. Kakakain ko lang. Tapos naglaba ako. Kwento lang tayo about life. I wish may napapakita ko sa inyong video about my everyday life. Pero, ito na yon. Ito na yung everyday life ko sa kwarto lang. Hindi naman to pagbabakbite. Ano lang siya, kwento lang. Ala, baka pagbabakbite, wag na lang yung yung may na ibang tao. Pero may lesson kasi nakukuha doon. Kwento ko about bakit ako nag-resign sa Riyadh dun sa work ko as laboratory technician. Dalawang reason kung ba't ako nag-resign, pero yung first reason, ito na siya. Nagstay ako sa Riyadh ng 3 years and 3 months. Umuwi ako ng 2019. Ang reason is, nasa work ako noon, morning shift ako, 8 a.m. to, panggabi ako, 5 p.m. to 2 a.m. Tapos yung ate ko pang morning, dalawa, may naamoy akong parang sirang pagkain. Amoyin ko yung basura ko dito. Hindi naman, mga papel lang kasi yan. Amoy sirang pagkain. That time, PM shift ako, tapos yung ate ko, morning shift. Tapos, wala akong kasama sa gabi, panggabi wala akong kasama. Hindi ako makapaniwala na wala akong kasama. Usually kasi pag kunwari sa laboratory, diba kailangan may kasama ka. Kasi alangan ikaw na ngayong reception, ikaw pa yung maglalag, ikaw pa yung lahat na lang, ikaw na yung playbook, ikaw pang magraran, lahat na lang ikaw. Tapos tatakbo ka pa sa ER, tatakbo ka pa sa taas, kukuha ng dugo, yung ganun. Dapat talaga makasama ka, mga 2 to 3 persons. Dating wala akong kasama. So, inis na inis ako kasi, ang nangyari kasi noon, yung head nurse namin, pumunta siya sa ibang branch ng hospital namin, ng clinic. Kasi may sinamahan siyang mga nurses na galing doon sa amin sa Riyadh na magtitake ng exam. So, sinamahan niya sa ibang branch. Doon sila magtitake ng exam. Hindi ko alam kung nakalimutan niyang bigyan ako ng floater na nurse. Yung yung pang-plebo lang. Or, hindi niya alam na wala akong kasama. So, sa sobrang inis ko, kasi ang dami kong ginagawa. Tapos yung doktor pa namin, bagong doktor siya. Siguro mga 2 weeks pa lang siya nun. Nangangapa pa lang siya, di ba? Hindi pa niya alam yung process at saka yung ambience ba ng laboratory. Sa sobrang galit ko kasi nga sobrang pagod ko, from 5 p.m. until 12 midnight wala akong pahinga, hindi ako nakainom, nakakain, grabe, dire-diretso. Yung doktor, alangan na mautusan ko, tinutulungan niya ako, pero yung mga simpleng lang, ilalagay na yung reagent, yung result at itatype niya, yung gano'n. Pero yung takbo ka ng takbo, sobrang inis ko, nag-post ako sa Facebook. Ang eksaktong pinost ko, grabe, hindi man lang yung head nurse namin, hindi man lang nagbigay ng tulong sa akin, yung mga gano'n. Nagrant ako sa Facebook. Mga siguro after 10 minutes, may nag-chat sa akin yung mga ibang kasama ko. Sabi niya, ano yun, ba't ka nag-post na gano'n? Tapos sinabi ko, ganito, kasi nakakainis ganito.
ilang minutes pa nag-chat sa akin yung head nurse. Anong problema, sabi niya? Sabi niya sa akin, kung may concern ka, dapat idiretso mo sa akin, wag mong pinopost. Tapos, inis nga ako, nadala ako ng inis, galit. Tapos sabi ko, bakit ano to? Bakit ano? Alam mo naman wala akong kasama, kasi ikaw ngayon nag-pull out ng metric dito eh. Ganito, di ka man lang nagbigay ng floater, ganun. Ang dami naming exchange of masasamang words. And then, pinatay ko ng cellphone ko. Eh, siyempre, pagod na pagod ako. Tapos galit ka pa, gutom ka pa. Ilang minuto pa, pumunta sa laboratory. Yung, hindi pa tapos yung trabaho, no, kung maglilinis pa ako ng machine, maglalag pa ako. Pumunta doon yung, para siyang head ng HR. Anak siya nung may-ari ng clinic namin, yung employer namin. Ang bait niya, si Sir Husam. Pumunta siya doon. Tapos sabi niya sa akin, what happened? Mabait naman din talaga, what happened? Sa sobrang pagod ko, inis, galit, gutom, yung ganun, bigla akong naiyak. Tapos, umiyak ako. Tapos, sabi niya sa akin, what happened? Tapos, iyak ako ng iyak. Tapos, sabi niya, if you have ganito, dumiretso ka sa akin. Ay, hindi pa pala niya sinabi. Hindi sinabi ko yung concern ko. Tapos, sabi niya sa akin, tapos iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, grabe, I'm so tired ganito. Sabi niya, ganito. Hindi na ako makapagsalita sa iyak. Tapos sabi niya sa akin, you know what, if you have a problem, pwede mo ko lapitan kasi hindi ako ibang tao. Ako, sabi niya, turing ko sa inyong mga kapatid. Sisters, dapat kayo din, turing niyo sa akin, brother. Kung may problema ka, kahit ano pa yan, kahit pera, pamilya, you can talk to me. Hindi ako ibang tao, sabi niya. Hindi, mas lalo ako naiyak. Mas tumala yung iyak ko. Tsaka galit. Ewan ko. And then, iyak ako ng iyak. Hindi, sabi ko, hindi ko alam, hindi ko maalala kung bakit ako galit sa kanya. Siguro, sa kanya ko nabunton yung galit ko dun sa head nurse. So, ang nangyari, hindi ko alam kung bakit dumating sa point na sinabihan ko yung anak ng HR, head of HR na get out. Basta sinabihan ko siya na get out, sabi ko, leave. Pinaalis ko siya. Tapang. Tapos siya, siguro, naintindihan niya galit ako. Umalis siya. Tapos pag alis niya, may ng mga pasyente, habang kumukha ako ng dugo, iyak ako ng iyak. Tapos yung pasyente, nakatingin lang sila sa akin. Tapos pumasok ako, tapos pinagbabaksak ko yung mga cabinet, yung mga ganun. Kasi nga, dahil nga sa pagod, tapos gutom pa mga, tapos galit ka pa. And then, may dumating na nurse. Sabi niya sa akin, ate, dito na muna ako, sabi ni Sir Husam, tutulungan kita. Di mas nainis ako. Sa isip ko lang, ngayon pa kayo nagbigay ng nurse. Tapos yung trabaho, 12 midnight na wala ng tao. Tapos iyak lang ako na iyak. Tapos, pumasok ulit yung si Sir Husam. May dala siyang tubig. Hindi ako nagsasalita, naglalag kasi ako. Sinusulat ko yung mga result. Nag-chat yung cheesy namin sa work. Tapos sabi niya sa akin, inopen niya yung water, tapos nilapag niya sa harap ko. Tapos sabi niya sa akin, I am here to help you. And if you don't want to talk, I can wait. Diba? Di mas nakaka-guilty. Diba? Yung parang nasa tok-tok na yung galit mo, tapos may ganun pa makipag-usap sa'yo ng ganun. Hindi mas naiyak ako, tapos umalis na siya. Hindi mas naiyak pa ako kasi na-guilty ako. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang pag-uwi. So pag-uwi ko, pagkakit ko sa second floor, ang dami nag-aantay sa akin dun. Ang out ko kasi that time 2 AM. Ang dami nag-aantay sa akin. Pinalakpakan pa nila ako kasi nga wala dun yung head nurse kasi nasa ibang branch, malayo. Ibang place, ibang city. Pinalakpakan nila ako ang tapang ko. Sabi niya, ang tapang niya, ang tapang mo, ganito. Sabi niya, buti na lang may pumatol sa head nurse. Pero hindi naman ako proud dun. Ewan ko lang kung ba't nila sinabi yun. Hindi, yung ginawa ko hindi siya katapangan. Kasi siya nadala lang siya ng galit. Yun. Trending ako nito bukas. Hindi kinabukasan.
pumunta ako ng, papasok ako ulit 5 p.m. Pag gising ko ng mga 3 p.m., ang daming chat ng ate ko. Ano nangyari? Ganito, ano nangyari? Pagdating ko sa work, hindi nag-work ako. Ang dami nakatingin sa akin ng mga nurses. Binigyan ako ng kasamang nurse na Flebo daw. Bigla tumawag yung HR. Na-expect ko na tatawag yung HR. Bigla tumawag yung HR. Sabi sa akin ng doktor ko, punta ka sa HR. May gusto kong kausapin ni sir, ganito. Tapos yun, pumunta ako sa talaga sa office ng HR. Nandoon yung nurse, yung head nurse namin, dumating na sila. Yung head nurse namin at saka yung HR, hindi magkatabi sila. Pag upo ko, kinakabahan ako, pero alam ko na kailangan ko sumagot. At sabi niya sa akin, what happened? Sinabi ko agad, yung si head nurse, nandun siya, nakaupo lang, nakatayo sa tabi ng HR. May kakampi. Ang problema kasi yung HR, hindi mo rin mag-English. So, paano kayo magkakaintindihan? Diba? Ang sumagot yung head nurse. English din yung sagot niya. Sabi niya, ganito. Di habang nagsigawan kami sa harap ng HR. Sa sobrang inis ko, lumabas ako. Di pumunta ako sa laboratory. Wala pang 1 minuto. Narinig ko yung phone namin nag-ring. Sabi ko, tinawagan nila si Doc, yung Doc namin. Sabi ko, kakausapin ako nito. Ayoko pa naman ng yung masinsinang usapan. Ayoko mga ganun. Tapos, nakaupo ako nun. Tapos, nilapitan niya. Umupo siya sa sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, what happened? Ang daming what happened. Sabi niya sa akin, what happened? Tapos, kinuwento ko lahat. Tapos, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya sa akin, it's my fault. Nagulat ako. Sabi ko, why, Doc? Sabi niya, alam mo, sabi niya, bago umalis yung head nurse, tinanong niya ako kung kailangan daw ba natin ng tulong kasi wala kang kasama. Pero ang sabi ng doktor ko, hindi daw. So in the end, hindi pala kasalanan ng head nurse yun. Misunderstanding lahat. Tinanong daw ng head nurse namin yung doktor ko kung kailangan ba daw namin ng kasama na magpa-plebo or yung tutulong lang sa lab kasi wala akong kasama paggabi. Mas marami pasyente paggabi. Pero ang sabi ng doktor namin, hindi na namin kailangan ng tulong. Sabi ko, Dok, ba't mo sinabi yun? Sabi niya, alam mo naman ako lang magtatrabaho, tas pang night pa. Pag night, lahat ng doktor na sa ibang clinic open. Tapos sabi niya, it's all my fault. Kasi dapat tinanong muna kita kasi ikaw yung nag-work ng maraming trabaho eh. Sabi niya, wala naman akong may tutulong sa'yo kasi kumbaga parang hindi naman niya, pwede siyang mag-plebo pero hindi naman niya gawain yun. Ako talaga dapat ang gumawa nun. Dapat sabi na tinanong kita pero hindi kita natanong kasi akala ko hindi daw niya alam na ganun kadami yung pasyente. Kumbaga akala niya kaya kong mag-isa. So, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya sa akin, calm down. Sabi niya, mag-relax ka. It's all my fault. I will talk to them. Kakausapin daw niya yung HR. Sabi ko, sige, di okay na. Tapos, from that day on, hindi na kami nagpapansin ng head nurse. Pero pag about sa work, nagpapansin na kami. Kunwari, tinatawag niya ako, pipirma ka ng ganito, kailangan mo ng ganito, yung ganito. About sa work is work. Ang problema, yung yung anak ng amo namin, anak na employer namin na yung sinabihan ko ng leave. From that day, hindi na kami, lagi kasi kami nagbibiro kasi gustong-gusto nila ako at saka yung ate ko doon. Kasi nga, maganda daw kami mag-work. Simula nung day na yun na may nangyari, hindi na kami masyado nauusap. Tapos, nag-good morning ako pero hindi na ako nakikipagbiruan sa kanya. Tulad nung dati. Hanggang umuwi ako, hanggang mag-resign ako. Hindi na kami nakapag-usap. Ang last na usap namin is nung last day ng work ko. Before ako umuwi, pumunta muna ako sa clinic kasi may pinrint ako ng mga papers. So habang nandoon ako, nagpaturo sa akin yung bagong medtech namin kung paano maglinis ng machine. So nakaabaya ako. Hindi ako naka-uniform kasi nga wala akong pasok tomorrow, mag-flight na ako. So tinuro ako siyang ganito. Tapos pumasok siya sa lab. Tapos sabi niya sa akin, kahit pauwi ka na, nagtatrabaho ka pa rin. Sabi niya, mahal na mahal mo talaga yung work mo. Tapos na-hurt ako kasi nga, yun yung yung first time na nag-usap kami ng ganun. Kasi, tapos nag-guilty ako. Sa isip ko lang sana, ganun yung nangyari. After that, nung nangyari yun yung
isa pang nag-trigger sa akin para mag-resign ako. Yun ang reason kaya ako umalis dun. Ang nangyari naman sa kontrata ko, nag-breach of contract nga ako kasi supposed to be November 2019 yung end of contract ko, pero umuwi ako January 2019. So hindi ko nakuha ng buo yung benefits ko. Ang nakuha ko lang is one third. Hindi siya buo. Tapos yun, umuwi ako. That's one of the reason. Ang sad, di ba? Anyway, manunod muna ako. Assalamualaikum.